Ang pamagat ng video ito ay filosofiya tungo sa katotohanan. Ang katotohanan ay maaaring makakamit sa pamamagitan ng pamimilosofiya o paglahok sa naturang gawain, itinuturi bilang metodolohiya sa isang paghahanap ng katotohanan. Bigyan pansin ang pangunahing detalye sa naaayon dito. Unang-una, ang kaugalian ng filosofiya ay mismong nagbibigay daan sa isang pagmasagana at produktibong pagkikilatis upang makubli ang ninanais na katotohanan. Ang dahilan nito ay naidirekta sa suporta sa isang bigkas ng palaisip na si Socrates na siyang nagpahayag na ang totoong karunungan ay isang kaalaman na wala kang alam. Ang naturang kaugalian na ito ay naiensayo sa pagdedeklara ng limitasyon ng iyong kaalaman. Sa pag-aalam ng pag-iensayo sa mismong kaugalian, marahil magkaroon tayo ng isang mahabang pagtatanong at pagsasagot ukol sa katotohanan. Ikalawa naman ay, ang pagpimilosofiya ay siyang naglalahad ng tunay at tamang tanong na gawain ng filosofiya tungo sa katotohanan. Pangatlo naman ay ang subhektibong pag-uunawa ay nagbibigay ng mahalagang pananaw sa layunin ng katotohanan at minsan ang pagdadaan ng kalabuan at hadlang mas napapalawak natin ang pag-unawa. Ang pagkikilala sa ating mga limitasyon ay maaaring magdulot ng pag-unlad at inobasyon. Ito ang ating pagtalakay sa mga pagtutol sa katotohanan. Una, ukol sa unang detalye, hindi naman palagi na may ensayo sa mga individual ang mga pahayag ni Socrates, sapagkat sila ay naglalahad ng iba't ibang kata tungo sa isang paksa. Nailalaan ito bilang dogmatiko, kagaya na lang sa ibang mga palaisip na si Thales na nagbigay sa pahayag na ang realidad ay tubig. At pati na rin sa may ibang mga pilosopo na naglahad ng apoy, aperon, at iba pang kasagutan tungo sa isang katanungan na hindi sinasadya na pagsaing ang katotohanan. Ikalawa, kung ang pagtuklas ng katotohanan ay nakabatay sa tunay at tamang tanong, paano kung ang nagtatanong ay nagkamali? Ibig bang sabihin na kapag mali ang tanong, maaari ring maging mali ang katotohanan? Kung tunay ngang nakadepende ang katotohanan sa pamimilosofiya. Ikatlo, hindi ba't ang ating paghahanap ng katotohanan ay limitado ng ating mga kakayahan? Sapagkat ang mga pagtutol na ito ay may nilalaman, mayroon din naman ito mga kasagutan. Narito, una, kahit na yung unang pagtutol ay totoo, marahil alam din naman ng mga palaisip na ito na may iibang perspektibo, pagkikilatis, paglapit sa katotohanan at rumiresponde sa mga ito. Ang katotohanan din naman ay hindi sapat tutunguhan ng mag-isa, kung hindi sama-sama sa pagkubli ng katotohanan at sama-sama sa mga lahat ng uri ng filosofiya tungo sa katotohanan kahit ito man ay pinagbulaanan o napatunayan. Pangalawa, tungo naman sa ikalawa, sa realidad, ang katotohanan ay naroroon na at hindi ito maaaring maging mali. Hindi nagbabago ang katotohanan dahil lamang sa maling tanong. Ang kailangan lamang gawin ay patunayan at tuklasin ito. Sa ganitong paraan, ang filosofiya ay nagsisilbing kasangkapan upang mailapit tayo sa inaasam na katotohanan sa pamamagitan ng masusing pagsusuri at tamang pangangatwiran. Ikatlo, ang subjektiibong pag-unawa ay isang tulay upang makatulong sa pag-unawa ng layunin ng katotohanan, hindi hadlang ang mga hadlang sa kalabuan, kundi hamon sa pagtuklas sa katotohanan. Ang abot kaya ay hindi limitasyon, kundi pagkilala sa ating mga kakayahan at pagtutulak sa pag-unlad. Sa kabila ng mga kasagutang ito ay may substantibong halimbawa. Unang-una, kagaya na lang sa pag-iiskuba ng mga estudyante sa filosofiya at tiyak na mayroon silang iba't ibang paninindigan, ngunit nakatuon naman ito din sa iisang paksa. Ikalawa, ang isang mag-aaral na nagsasaliksik tungkol sa iba't ibang uri ng palaka,
Totoo at umiiral na sa realidad na mayroong iba't ibang uri ng palaka. Ang gawain ng mag-aaral ay patunayan at tuklasin ito sa pamamagitan ng pagsasaliksik at tamang pagtatanong. Kasama na ang mga tanong na nagmumula sa panelist or guro bilang gabay. Ikatlong halimbawa naman, ang mga personal na karanasan ay nagbibigay buhay sa mga paghatol sa moralidad. Ang mga palaisipan at misteryo ay nabibigay sigla sa investigasyon at pagtuklas. Ang pag-amin ng hindi ko alam ay maaaring humantong sa pagkatotoo at paglago. Sa kabila ng mga kasagutang ito at pati na rin ang pagtutol sa bidyong ito, narito ang aming tatlong pananaw. Unang-una, siyang katotohanan na ninanais ay hindi katotohanan kung kinilatis lamang ito sa isang tao. Ngunit siyang katotohanan naman ay posibleng maikubli kapag sama-sama ang lahat ng mga pagtatanaw tungo sa isang katotohanan. Ikalawa, ang katotohanan ay hindi maaaring baguhin sapagkat ito ay naihayag na ng realidad. Ang tanging hamon ay kung papaano natin ito mapapatunayan. Sa makatuwid, ang filosofiya ay hindi lumilikha ng katotohanan, kundi naghahayag at nagpapatibay ng ating pagkaunawa rito. Ikatlo at huling pananaw. Ang ating tinalakayan ay nagpapakita na ang katotohanan at pag-unawa ay nagmula sa samahan ng subjektibong karanasan, mga hadlang at ang pagtulak sa sarili. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga hamon at pagkilala sa mga limitasyon, makakamit natin ang mas malalim na pag-unawa sa realidad. Konklusyon. Sa kabubuan, malinaw na ang filosofiya ay hindi lamang simpleng gawain ng pagtatanong at pagsasagot, kundi isa itong masusing proseso ng pagkikilatis tungo sa paghahanap at paglalantad ng katotohanan. Bagaman may iba't ibang pananaw, argumento at pamamaraan ang bawat pilosopo, lahat ng ito ay nag-aambag sa mas malawak na pag-uunawa sa realidad. Hindi nagbabago ang katotohanan dahil sa maling tanong o magkaibang interpretasyon. Nanatili itong umiiral at naghihintay lamang na matuklasan. Sa makatuwid, ang filosofiya ay isang mahalagang kasangkapan na nagtutulak sa atin upang mag-isip ng malalim, maging bukas sa iba't ibang perspektibo at sama-samang makalapit sa tunay na kahulugan ng katotohanan.